Andy, humingi ka na ba ng baon sa papa mo? Wait lang nga. Laika, sabihan mo nga yung kapatid mo. Busy-busy na naman kaka-cellphone yan ah. Ako na naman, ma. Palagi na lang akong inuutusan mo dyan pagdating kay Andy. Kakainis. Abot! Kapag naubos talaga ang pasensya ko sa inyo, nagtitimpi lang ako sa inyong dalawa ha. Bumaba kayo dyan. Baka gusto niyong tulungan naman ako dito. Ito na lang ang gagawin niyo. Oh. Bukas may iwan na naman ako sa bahay. Lahat na lang ako. Ano ba ako dito? Katulong? Ano na naman yan? Ang aga-aga, nagbubunga nga ka na naman. Rico, alam kong biyernes ngayon at day off mo. Pero alas 11 na. Konti na lang tanghalian na oh. Lahat ng nandito sa bahay kilos ko. Nakakapagod din naman. Yung mga labahan ko tambak na, hindi nyo ba nakikita? Nasa bahay ka lang naman, Janet. Ngayon lang ako magpapahinga. Ganito pa sa bahay. Hindi na umimik si Janet dahil labis na ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Hindi rin niya masisi ang mister dahil ngayon na nga lang naman ito makakapagpahinga ng maayos sa bahay. Ma, tapos na ako. Ano yung sinasabi mo kanina? Ano ulit yun? Ma. Ma, tawag ka ni Andy. Ano? Mama ng mama? Kanina pa ako dada ng dada rito tapos ngayon, magtatanong kayo dyan. Ang tatanda nyo na parang gumanyan ha. Magkakagulo na naman kami ng tatay nyo. Ayaw nyo akong nagbubunga nga? Kumilos kayo mag-isa nyo. Maghanap kayo ng katulong. Napapadalas na kasi ang ganitong pangyayari sa bahay nila, kaya marahil ay naubos na rin ang pasensyang meron siya. Wala ka na bang kayang gawin kundi magalit, Janet? Sa'yo pa talaga lang galing yan ano? Wala na ba talaga kayong kayang gawin kundi gawin akong katulong? Bakit? Bakit kayo may day off? Ako wala. Kailan ba ako huling nagpahinga? Wala, di ba? Kahit may sakit, gumagawa pa rin ako dito sa bahay. Magpalit kaya tayo, Rico. Abay sige. Ikaw ang magtrabaho at ako rito sa bahay. Tingnan natin kung kaya mo. Kaya ko talaga. Ikaw lang naman ang nagpupumilit na maburo ako rito sa bahay. Kahit gusto ko magtrabaho. Kulang na kulang tayo sa budget, Rico. Sa tingin mo yung kinikita mo sa opisina sapat na? High school na mga anak natin pero ma-pride ka pa rin. At gusto mong ikaw lang ang nakakapagbigay dito sa bahay para may maisumbat ka. Ewan ko sa'yo, ang drama-drama mo. Pwes, ikaw ang magtrabaho. Hindi nyo nakikita yung sakripisyo ko sa bahay. Luto, laba, linis, asikaso ng mga bata. Hindi naman ako nanunumbat dahil trabaho ko yun bilang nanay. Pero, grabe na. Napapagod din ako. Napapagod din ako. Nakakapagod na. Tuluyan na siyang napaiyak at nakatulog sa sama ng loob. Kinabukasan, ano ba yan? Ang ingay naman ang alarm mo, Janet. Ang aga pa. Kailangan ko maging maaga. Mag-a-apply ako. Tahimik lamang si Rico at hindi na nagsalita pa. Bumangon sa pagkakahiga si Janet at nagpunta ng banyo upang maligo at mag-asikaso ng sarili. Oh ma, saan ka pupunta? Mag-apply ako ng trabaho. Alam ni Papa? Paano yan? Wala pang lutong ulam. Magpaluto kayo sa kanya. May medyas ko nasan? Ma. Kahit masakit, pinili tiisin ni Janet ang mga anak dahil palagi na lamang itong nakaasa sa kanya. Matapos mag-drive ng halos 1 oras, nakarating siya sa isang broadcasting company at humingang malalim para maibsan ang kaba. Ay, Janet, kailangan mo to. Matagal mo na tong pangarap. Kailangan mo tong makuha. Kulay gray na blazer at pencil skirt ang kanyang suot. Kahit may 2 na siyang anak, hindi maitatangging maganda pa rin ang postura ni Janet. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang pointed heels sa marmol na sahig ng kumpanya. Good morning, ma'am. How can I help you? Good morning. I have an appointment with Miss Gonzalez, 8:30 a.m. Yes. Applicant po kayo, ano? Papirmahan na lang po ito, then proceed po kayo sa 3rd floor, door number 7. Good luck! Thank you. Tuluyan nang umalis si Michelle sa lobby at tumungo sa elevator. Pagbukas ng pintuan ay nasa loob na nito ang isang babaeng nakapalda ng mahaba
at halos lilipad na sa sobrang luwag ng damit. What floor? Bahagyang ngumiti si Michelle dahil naalala niya sa babae ang best friend niya noong elementary. Third floor, miss. Thank you. Tahimik lamang ang dalawa at nang nagbukas na ang pinto sa third floor, sabay silang lumabas at nagkatinginan. Naglakad ang babae, subalit nasa parehong daan din ang pupuntahan ni Michelle. Excuse me? Sinusundan mo ba ako? No, miss. Third floor ako magpupunta. There's 7. Oh. Are you here to apply? Yep. Ikaw din ba? Not really. Anong applyan mo? DJ sana. Although matagal na rin akong wala sa industriya kaya baka hindi na rin ako matanggap. Why would you think that way? Malay mo you have potential. May 2 na akong anak. Baka sa pagbubunga nga na lang ako magaling. Oh, door 7 na. It was nice meeting you. What's your name? Janet. Janet de la Peña. Grace. I'm Grace Santos. See you around. Wait, ikaw ba yung... Yup. I'm supposed to interview you, but let's not do that anymore. Pumunta ka na sa recording booth. Pero hindi pa tayo... Yep. No more buts. Tanggap ka na. You will be our DJ sa bago naming segment. I think you'd be a great fit. For now, I'll give you 5 minutes to breathe, and within 10 minutes, sasalang ka na sa recording booth. I-air ka namin, so do your best. Because this airing will determine kung magtatagal ka rito o hindi. Maliwanag? Yes, ma'am. Thank you so much. Naiwan si Janet na gulat sa mga pangyayari. Bagamat mabilis, hindi na siya nagtanong pa dahil baka magbago pa ang isip ni Grace. Umupo siya sa loob ng conference room at naghintay ng takdang oras. Oras natin ay 9:09 ng umaga. This is DJ Janet, ang Ma'am Shimong Fresh. Signing off, babush! Good take. Good take. Very good, Janet. Kailan mo gustong pumirma ng kontrata? Ay, kahit ngayon na po. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo, ito talaga yung matagal ko nang gustong gawin. Finally, nagawa ko na siya. Oh, siya. Magpahinga ka sandali. Then after that, magpunta ka sa HR department. Let's discuss your contract. Welcome sa station. Malaki ang ngiti sa mukha ni Janet. Para siyang nasa mga ulap sa sobrang ganda ng mga nangyayari. Matapos ang kanyang shift at contract signing, agad siyang umuwi sa bahay at hindi na sumama pa sa eat-out ng mga kasamahan niya. Pakibukas ng pinto. Oh! Bakit ganyan ang itsura mo, Laika? Nanatiling tahimik ang kanyang anak at iniwan siya sa pintuan. Makalat ang bahay at mamantika ang sahig. Ano nangyari dito sa bahay? Janet, hindi ko kaya rito sa bahay. Pagpasensyahan mo na yung sinabi ko sa'yo kanina. Isang araw pa lang akong nawala, hindi mo na agad kaya? Rico, natanggap ako sa trabaho. Umere yung program ko kanina sa radyo. Yun nga lang, hindi na ako pwedeng umalis. May kontrata na rin. So iiwan mo kami rito ng mga bata, ganun ba? Sandali lang. Parang ako na ngayon ang masama. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi niyo maintindihan yung hirap ko sa bahay. Ngayong ako na ang magtatrabaho, masama pa rin ako. Buisit, napaka-arte mo talagang babae ka. Nuknukan ka ng kadramahan. Buisit ka. Rico, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kilabutan ka naman. Ako ang padre di pamilya. Ako ang masusunod. Mabubulok ka rito sa bahay at ako ang magpapalamon sa inyo. Wala kang gagawin kundi gumawa dito at esikasuhin ng mga bata. Hindi ko gagawin yan. Para kang demonyo ngayon, Rico. Umalis ka na rito sa bahay at huwag ka nang lumapit sa mga bata. Kung murahin mo ko, ano ba ako sa'yo? Bahay ko to, Rico. Kung hindi mo ko kayang irespeto, umalis ka. Bubuhayin ko mag-isa ang mga bata. Oo, talagang aalis ako. Mga pabigat kayo sa buhay ko. Ang lahat ng tapang ni Janet ay nawala, kaya't napaupo na lamang siya sa sahig. Agad siyang sinamahan ng 2 niyang anak. Andy, Laika, pasensya na ha. Ayusin to ni Mama. Ma, wag na. Okay lang kami ni Andy. Sorry kung matigas sa ulo namin. Huwag na lang dito si Papa. Natatakot kami doon, nagagalit siya. Anak,
Tatay niyo pa rin siya. Huwag naman kayong ganyan. Kahit na, wag na mama. Kanina nung wala ako, sinaktan ni Papa si ate. Tutulungan ko na lang namin sa bahay, mama. Hindi na lamang nakapagsalita si Janet sa bilis na mga pangyayari. Kung anong saya niya sa bagong trabahong nakuha, ay siya naman palang kapalit ng pagkasira ng kanyang pamilya.